Hi, this is Mark Joseph M. Pashalko and this is my entry for Chai 100 Video Diary. Okay, so matagal tayo nawala, kaya naman ngayon, magkakaroon tayo ng hashtag na Mac is back. Okay, so, yun, mema lang. So, in the past 3 weeks, na-discuss natin yung 3 different fields of engineering, of chemical engineering. So, yung una, yung biochemical engineering. So, sa biochemical engineering, din namin natutunan yung iba't ibang chemical processes na nag-occur sa nature, like the fermentation. Fermentation is isa siya sa pinaka-importante chemical process kasi there are many products na produce through fermentation. And one of that is the human insulin. So, human insulin is produced via fermentation of genetically engineered microorganisms. And dito sa biochemical engineering, natutunan namin yung growth stoichiometry na sobrang bago sa aming pandinig. And yeah, it's really new for us. Kaya naman, sobrang na-amaze ako kasi hindi ko naman talaga in-expect na meron pa palang computation dito, kako biochemical engineering, puro sa uluhin lang, and understanding ng iba't ibang process na pwede natin na makita and maranasan. And next, yun namang environmental engineering. And sa environmental engineering, di ba nagawa na natin yung part natin na maggawa ng iba't ibang inventions para mapadali yung buhay natin. And dito sa environmental engineering, dito naman malalaman natin kung ano yung pwede nating gawin para ma-save yung Mother Earth and ano yung mga innovations na eco-friendly na pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. And yun nga, sa environmental engineering, dito na natutunan na prevention must be the top priority rather than disposing. Kasi diba yung mga waste natin, hindi dapat dinidispose agad. Mali natin, meron pang mga products na pwedeng makuha dito. Kaya naman, kailangan ma-prevent muna natin yung mga effects na pwede niyang idulot if ever ma-dispose siya sa kunwari sa bodies of water. And so yun, sa material science and engineering naman, dito kami na-expose sa iba't ibang klase ng materials like ceramics, metals, polymers, semiconductors, and others. And dito namin natutunan na yung structure pala niya, yung microscopic structure niya, okay? Yun yung nakaka-affect talaga sa properties niya, and then sa maging performance niya pag ginamit siyang material, and kung paano siya ipaprocess. Okay? So, isang diniscuss dito is the hip bone. Okay? Yung hip bone, kailangan malaman natin yung material na pwedeng gamitin sa paggawa nito. Ano ba yung material na flexible, like the hip bone, and ano yung magiging compatible sa ating dun sa part na yon. So, if I were to choose kung alin sa tatlong yun ang pipiliin ko, so, syempre, biochemical engineering, kasi yun nga, dream kong magtrabaho sa food industry, and I think ito yung pinakamagagamit ko if ever tumuling ako dun sa industry nyo. But for now, yun nga yung gusto ko, kasi I'm really interested in the topic. Sobrang maganda siya. So, yun, all in all, naging okay naman yung discussion ng mga different fields ng engineering, and yun, nagkaroon ako ng idea kung if ever mag-switch man ako ng field na gusto ko, at least alam ko na yung field na pupuntahan ko. Okay? And yun, okay naman, enough naman yung information na natanggap ko para mas maintindihan ko pa yung topic. But dun sa part ng growth stoichiometry, sana mas marami pa exercises and mas marami pang computations para mas maintindihan pa namin siya.